ways to shop at isa rito ang paggamit ng gift check. Ang gift certificate o gift check ay isang alternative way para makabili ng kahit anumang produkto o serbisyo. Sa katunayan, maituturing itong good as cash. Kadalasan, ang GC ay makukuha sa pamamagitan ng pagbili, regalo o prize mula sa isang promotion. Karamihan sa gift certificate ay maaari lamang gamitin sa loob ng 6 na buwan hanggang sa 1 taon. Pero para sa iba, hindi sapat ang maikling panahon na ito para ma-enjoy ang GC. Kaya nakakalimutan itong gamitin at nasasayang. At para mas mapakinabangan ng husto ang gift checks, naglabas ng administrative order ang Department of Trade and Industry at inaasahang maipatutupad ito ngayong buwan. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ng patas na trade relations sa pagitan ng mamimili at ng mga establishment. Ang pagkakaroon ng gift check ay isang privilege na dapat i-enjoy ng mga consumer anytime, anywhere. Happy shopping! Alright mga shoppers, para lalo tayong malinawan tungkol dyan, makakasama natin ang ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Attorney Gabs, may good news ka sa amin. Oo, parang ang saya-saya mo sa balita natin today. Tama ba, rinig ko, wala nang expiry dates? Yay! Ang mga gift certificates, pero dapat lang naman, diba? Oo naman, of course. You're Masaya ka rin, correct, eh. diba? Okay. So basically, ang sinasabi kasi, meron nga bagong administrative order na dapat nga wala ng expiration date ang mga gift certificate o GC or whatever it's called, gift card, gift check. Yes. Kasi nga naman, actually bayad na yan eh. Doon sa nag-i-issue Correct. ng GC, bayad naman in advance and in full, di ba? At talagang unfair naman yan na after a year or two kasi hindi nagamit, nais sa tabi, ganyan, eh hindi na daw pwedeng gamitin. Sobra namang tumubo naman yung nag-issue ng GC, di ba? I mean, that's the profit. Sobrang Pure daling- and simple. oo, oo. daling So kita. parang deprivation of property din naman yan, di ba? Kaya minarapat ng DTI na ipagbawal ang paglagay ng expiry date sa mga GC kasi dapat parang good as cash na sila. Pero attorney, bakit ba naumpisahan yung paglalagay ng expiry date sa mga GC na yan? Well, Sino ba ayon, nag-umpisa niyan? ayon sa mga issuer, of course, yung mga nag-issue, di ba? Oo. Dahil sa mga issuer nito, sabi nila, alam nyo naman daw, maraming mahilig mandaya at gumagawa ng mga fake GC. Actually, pag Right. nasa department store ka, parang, di ba, parang yung wag ka bibili dun sa manang naglalako ng GC. Kasi daw, habang tumatagal ang GC sa market, kinokopya. Oh, So, sabagay. naglilipan na ang Ang mga bilis lang. fake, di ba? Correct, Yung correct. fake mga GC. Kaya sabi nila, hindi talaga dangerous yan na patatagalin mo in the market. Pero take note, kahit na po merong bagong administrative order, hindi ka agad ipapatupad yan. Kasi nakalagay sa administrative order ng DTI na magsimula sa effectivity date nito hanggang June 30, 2012, merong nakalagay na expiry date of 2 years. Okay. Pero itong 2 years na to ay panahon lamang para sa mga suppliers na pag-aralan kung paano, ano pwede nilang gawin Yes. para mapuksa yung proliferation ng gift certificates. So after that, miski na merong 2-year expiry date, ang gagawin nyo lang, at the end of that period, on July 1, 2012, ibabalik nyo yung GC dun sa issuer, i-revalidate, titingnan lang nila, i-revalidate, Kung legit, bibigyan oo. kayo ng bagong GC. So actually, okay. starting from effectivity date, actually, it will be effective soon because I understand it was published July 1. Yes. So starting this month, technically, wala nang expiry date. Meron lang 2-year period na ipang Yes. mag-a-adjust yung mga tao kung ano bang mga authenticity Tapos features dapat i-revalidate ilagay. after that 2 I-revalidate, years. tapos bibigyan ng walang expiry Yes. date. Lahat ng GC covered ito, attorney. Well, hindi naman lahat ng GC. Ang mga excluded lang na mga Okay, GC yan. from yung bawal ng expiry date, yung mga GC na under a rewards program, under a loyalty program. So yon may expiry date dapat. Yun, pwede Pwede expiry na. because actually Libre there lang was naman no yun eh. monetary exactly. Yes. Wala namang monetary compensation na binigay diretso. Hindi katulad nga nung mga GC na. Kasi 'di ba nakakahiyang bigyan ng cash yung Yes. ibang mga kaibigan as a gift. So usually GC binibigay, 'di ba? Yung pera ang pinambayad, yon definitely good as cash yun. Yung senior citizens discounts, applicable pa rin ba sila kung GC yung ipambayad nila? Ay, of course. Oo. At saka talagang specific yan under Section 5 of the Admin Order of the DTI, dapat may discount pa rin. In this sense nga, tulad ng sinasabi, these GCs are supposed to be as good as cash. Ibig sabihin, bawal yung ginagawa kasi na iba, yung iba sasabihin, ay, yung discount po pwede kung cash lang ang bayad. Yes, yes. Hindi po Okay. applicable sa GC, okay. mga ganyan. So, very specific sa bagong circular administrative order ng DTI,
good as cash. So kung anumang discount, promo, yung buy one, take one. Pero pag cash lang po, bawal Yes. yon. Dapat news pala. good as cash. Sobrang good news ang hatid mo sa Parang amin. ang dami mo Attorney, namang ah. natatanggap na GC, Rhea. Sana Tuwang-tuwa nga, ka. umulan. Ito, pwede pang tanggihan yung paggamit ng GC. Only in 2 instances. Halimbawa, nung prinisenta mo yung GC, na-mutilate na siya. Kasi may mga, Ano ba meron nga yung mga features to determine authenticity. Yes, oo. So kung masira yun, mabura, hindi nila ma-verify kung fake o hindi. Wala na. ikaw naman na may kasalanan kung ba't nasira yung GC, pwede na lang i-refuse to honor the GC. Parang sobrang luma na ng GC na yun. Or halimbawa, nawala mo yung GC, hindi sila bound to replace it. Yes, If you okay. lose it. So yun lang yung mga instances dapat na hindi mau-honor ang GC. Pero yung supplier naman ng GC, may penalty din ba kung sakaling sila naman yung lumabag? Mukhang meron kasi actually, ang basis ng DTI in issuing this administrative order is actually the Consumer Act of the Philippines. And they consider this to be an act that is unconscionable as an unfair business practice and against the consumer. So yun ang basis kung bakit nag-issue ng ganitong administrative order. And under the law, under the Consumer Act, may penalty at posibleng kulong Yung ang supplier. mga unconscionable unfair business consumer practices. So, pwedeng makasuhan sa korte, may fine, may posibleng kulong, pwede ring administrative fine na up to 300,000 pesos. Ay, salamat. So, ibigay nyo na. Yes. Ibigay na ang value ng GC. Kasi ngayon ang regaluhan, attorney, practical kasi kung GC na binibigay mo, diba? Pero bago po tayo masyadong matuwa, parang meron po mga bali-balita na ang bagong DTI secretary natin ay rarepasuhin ng administrative order na to. Sana wag naman niya i-scrap, di ba? Public pressure, yan Actually, ang po ang solusyon. dapat, kasi meron kasing ibang practice yung mga stores na yung pag binigay mo yung GC, hindi, walang parang one-shot deal lang. Kailangan Hindi ka mong pwede- gamitin ng buo. Hindi ka pwede magsukle. Walang sukle. Ayun, At saka pwede ba isang, yun na nga. Baka yun ang gusto niyang Dapat i-review. Okay. Diba? Abangan natin sana yung ating DTI SEC maging maganda yung desisyon uko dyan. At sana tuloy-tuloy na tong GC. Walang expiry date mga kapuso. Thank you, Attorney Of Gabby. course. Anytime. Anytime. Let's go shopping, mga kapuso. Alright, magbabalik pa ang unang hirit. Dyan lang kayo. Para namang Sa pagising sa Mga mommies, planning for everyday meal is a challenge. Kaya naman Magnolia provides you with easy, delicious, and healthy recipes that your family can enjoy anytime, any day. Since July is Nutrition Month, we will prepare something healthy for the family, especially for the kids. Kakaibang recipe ang ituturo ko because this is not your ordinary merienda. We call this Star Banana Rama na mas gagawing special with Star Margarine. Ang mga kailangan natin ay first, we're going to peel our ripe banana. Better kung ipipeel siya pag gagawin nyo na kasi normally nag-oxidize or nagdi-discolor ang ating banana. So, mangingitin. Then, we're going to add cinnamon. And for added sweetness and delicious flavor, we're going to put Star Margarine Sweet Blend. Then, mamash lang natin tong mabuti. We're ready to spread it sa ating mga bread. Now, we're ready to toast. We call this Star Banana Rama. Star has 10 height-building nutrients, kaya nga iba ng matangkad, iba ng batang Star. Abangan ang iba pa namin exciting recipes that are easy, delicious, and healthy. Araw-araw, sarap Magnolia. Ang bahaging ito